Sa isang karaniwang umaga sa Houston, nagbukas ang Signature Beauty School tulad ng dati. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang oras, nabigla ang buong komunidad ng Vietnamese. Si Thuy Tran, kilala, iginagalang at matagumpay, ay natagpo ang wala ng buhay sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Marahas ang kanyang pagkamatay. Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Walang saksi at walang natagpo ang sandata ng pagpatay. Mistulang sinadya ang pagkakaayos ng eksena. Sa loob ng maraming taon, hindi matukoy ang pumatay. Hanggang sa isang maliit na detalyeng hindi napansin ang naglantad ng katotohanan. Umaga ng July 21, 2015, dumating si Ana Tran, isang empleyado sa beauty school sa Bel Air Boulevard para maghanda para sa klase. Bandang alas 9 yun ng umaga. Agad niyang naramdaman na may mali. Karaniwan sa oras na yun ay bukas na ang ilaw, naka-on ang open sign, at si Mrs. Thuy na laging unang dumarating ay abala na sa paghahanda ng silid-aralan. Pero nang umaga na yun, madilim ang buong shop. Patay ang open sign pero naka-unlock ang pinto. Tinawagan ni Ana si Mrs. Thuy. Iniisip na baka na late lang ito, pero hindi sinagot ang tawag. Kinabahan siya kaya tinawagan niya ang asawa ni Mrs. Thuy na si Trang Vo para tanungin kung may alam ito. Kalma lang ang boses ni Trang Vo at sinabi niya ang baka na late lang si Thuy. Sinabihan pa niya si Ana na simulan na ang klase. At binanggit na may taong inatasang mag-record ng video para sa lessons. Ngunit may kuto pa rin si Ana na may kakaiba. Hindi mapakali, tumawag siya kay Haipam, isang business partner at matagal ng kaibigan ng mag-asawa. Agad na nagmaneho si Haipam papunta sa shop at dumating bandang 10:45 ng umaga. Pagpasok niya, agad niyang nakita ang magulong harapang bahagi. Nakahandusi sa sahig ang shop sign, nakabukas ang drawer ng cash register, at nagkalat ang mga gamit, parang nanakawan. Tinawagan muli ni Haipam si Trang Vo, pero nanatiling kalmado si Trang at sinabi niyang subukan munang tawagan ang kasama sa bahay ni Thuy. Hindi kontento, nagpatuloy si Haipam sa pag-iikot sa shop. Pagdating niya sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang dalawang paa na hindi gumagalaw. Nakahandusay sa sahig ng restroom at napapalibutan ng dugo. Mabilis siyang tumakbo papasok. At doon niya nakita ang katawan ni Thuy Tran. Agad siyang tumawag ng 911. Dumating ang Houston Police makalipas ang ilang minuto at sinilyuhan ng lugar. Magulo ang harapan ng shop pero may ilang detalye na hindi tugma sa isang totoong pagnanakaw. Walang palatandaan ng pamimilit sa pinto. Kaya malamang ay may susi ang salarin o kusang pinagbuksan. Ang ilang gamit sa may pintuan tulad ng cosmetics display at mga dekorasyon ay hindi man lang nakalaw. Ang cash register area ay mukhang ginulo pero walang bakas ng dugo doon. Sinundan ng mga investigador ang bakas ng dugo papunta sa likurang restroom. Doon natagpuan si Thuy. May certain blunt force wound siya sa mukha at ulo na nagdulot ng basag sa kanyang bungo. May mga sugat din sa kanyang mga pulso, palatandaang sinubukan niyang lumapan. Kinumpirma ng medical examiner na ang sanhi ng kamatayan ay matinding pinsala sa ulo. Lalo pang lumitaw ang indikasyon ng staging. Ang bag ni Thuy ay maayos na nakapatong sa mesa ng classroom. Hindi kinuha ang kanyang credit cards at mga dokumento. May pera pa rin siyang nakalagay sa bulsa. Ang kanyang dalawang cellphone ay natagpo ang durog sa ilalim ng trash can. Kung totoong pagnanakaw yun, malamang ay ninakaw ng mga telepono, hindi winasak. Natukoy ng mga investigador na ang murder weapon ay isang maliit na blunt object na may parisukat sa gilid at mahabang hawakan. Hindi karaniwang gamit sa pagnanakaw at kayang magdulot ng malalakas na hampas. Ang bilang ng sukat na 13 ay indikasyon ng matinding galit, hindi isang mabilisang pagnanakaw. Nagsimulang magduda ang pulisya na personal ang motibo. At dito nila natagpuan ang susi sa kaso. Audio recordings mula sa security camera ng katabing tindahan. Kahit hindi nito nakikita ang loob ng beauty salon, naka-record ito ng mga tunog.
Gabi ng July 20, nakapagtala ang kamera ng mga sigaw at malalakas na kalapog mula sa loob ng shop ni Tuyet. 2 beses nangyari ang mga tunog, 8:17 p.m. at 8:41 p.m. May pagitan na halos 20 minutes. Hindi tatagal ng ganoon ang isang magnanakaw. Sa mga ebidensyang ito, napagdesisyonan ng mga investigador na sinadya ang pag-stage ng crime scene at malamang ay taong malapit kay Tuyet ang gumawa. Mula rito, sinimulan nilang suriin ang personal at profesional na relasyon ni Tuyet Tran para matukoy ang posibleng suspect. Si Tuyet Tran na ipinanganak noong 1966 ay isang maliit at payat na babaeng Vietnamese na kilala sa pagiging determinado at masipag. Nagpunta siya sa US noong 2000 upang humanap ng mas magandang oportunidad. Sa Houston, tinakasalan niya ang kababayang si Trang Vu at nagsimula silang mag-asawa sa isang maliit na hair and nail salon. Sa pamamagitan ng sipag at pagtsatsaga, naitatag nila kalaunan ang Signature Beauty School, isang kilalang beauty training center sa komunidad ng Asian sa Houston. Si Tuyet ay nagtuturo ng beauty courses, nag-aasikaso sa mga estudyante at nagpapatakbo ng academy araw-araw. Sa labas ng trabaho, isa siyang mapagmahal na ina sa kanyang 2 anak na teenager. Sa Vietnamese community, itinuturing siyang simbolo ng tagumpay at pagsisikap. Pero sa likod ng tagumpay, magulo ang kanyang personal na buhay. Alam ng kanyang mga kaibigan na hindi maayos ang pagsasama nila ni Trang Vu. Inilarawan si Trang Vu bilang mapagkontrol at madalas daw nagkakaroon ng tensyon sa kanilang tahanan. Ibinahagi ni Tuyet sa malalapit niyang kaibigan na pakiramdam niya ay nakakulong siya at natatakot sa sarili niyang bahay. Napansin ng pulisya na nang dumating si Trang Vu sa crime scene, kakaiba ang kanyang kilos. Sa halip na magulat o malungkot, agad niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa nangyari, kahit wala namang nag-aakusa sa kanya. Ito ang agad na nagdulot ng hinala sa mga investigador. Sa mas malalim na investigasyon, natuklasan ng pulisya ang matagal ng kasaysayan ng pang-aabuso sa tahanan. May 5 ulat ng police records kung saan pinatawag ang mga pulis upang mamagitan, bagamat hindi kailanman naaresto si Trang. Ayon sa mga kamag-anak, kapitbahay at empleyado ng salon, ilang beses umanong sinaktan ni Trang Vu si Tuyet sa harap ng kanilang mga anak at mismong mga trabahador. Pagsapit ng May 2015, nagsimula ng kumalas si Tuyet sa relasyon. Umalis siya sa bahay kasama ang 2 anak at tumira muna sa isang kaibigan. Kumuha siya ng abogado, nagsampa ng diborsyo at humiling ng restraining order. Sa isang sworn affidavit noong unang linggo ng July 2015, sinabi niyang may baril si Trang Vu at natatakot siyang baka patayin siya ng asawa. Ngunit dahil sa kabagalan ng proseso, hindi pa epektibo ang diborsyo at restraining order nang siya ay mapatay. Nadiskubre rin ng investigasyon ang isa pang napakahalagang detalye. Ang mag-asawa ay nasa gitna ng matinding laban ng kustodiya ng kanilang mga anak. Dahil sa mga ulat ng pang-aabuso sa tahanan, kinuha ng Texas Child Protective Services ang kanilang 2 anak noong May 2015 at pansamantalang inilagay sa pangangalaga ng estado. July 20, 2015, isang araw bago matagpuan ang katawan ni Tuyet. Nakipagkita ang isang social worker sa bawat magulang ng hiwalay. Dumating si Trang Vu bandang 3 p.m. at sa simulay kalmado. Ngunit nang sabihin sa kanya na malaki ang posibilidad na kay Tuyet mapupunta ang kustodiya, bigla siyang nagalit. Naglalakad-lakad siya sa kwarto habang sumisigaw. Mariin niyang tinutulan ng desisyon at sinabi pang mas mabuti raw na ang gobyerno na lamang ang magpalaki sa mga bata kaysa ibigay ito sa isang ina na ayon sa kanya ay hanggang grade 5 lang ang natapos. Si Trang Vu ay naging agresibo sa meeting ng Child Protective Services kaya napilitang tapusin ng social worker ang session ng mas maaga. Kinagabihan, sinabi ni Trang Vu sa mga pulis na matapos ang meeting na natapos bandang 6 p.m., pumunta siya sa beauty school ng asawa para tumulong maglinis. Kinumpirma ng mga saksi na dumating si Trang Vu bandang 6 p.m. Nanatili hanggang matapos ang klase bandang 7 p.m. at tumulong mag-ayos kasama si Tuyet at ilang empleyado.
Pero may ibang saksi na nagbigay ng kahina-hinalang detalye. Bandang 4:00 ng hapon may isang matangkad at payat na black man na pumasok sandali sa salon para magbenta ng murang alahas. Umalis ito nang hindi interesado ang mga empleyado. Pagkatapos mga 7 p.m., sinabi ni Anatran na may nakita siyang black man na sumilip sa loob. Tumingin-tingin tapos agad umalis habang palabas siya. Pero hindi siya sigurado kung ito rin ba ang lalaking nakita kanina. Pero tumatak sa isip niya ang eksena na yun. Mabilis na ginamit ni Trang Vu ang detalye ng kakaibang estranghero para bumuo ng kwento. Sa investigasyon, sinabi niyang habang binibilang ni Tuyet ang tuition money, may pumasok na black man na nagkikilos-kilos ng kakaiba at nakatitig ng masama bago umalis. Ayon kay Trang Vu, natakot siya kaya tumakbo siya sa kotse para kuhanin ang dala niyang sandata sa trunk ng sasakyan at pinilit si Tuyet na magsara ng maaga. Sinabi niya pagkatapos nun, umalis daw si Tuyet papunta sa bahay ng kaibigan at siya naman ay umuwi na. Pero hindi naniwala ang mga pulis. Sa surveillance footage makikita na pagkatapos ng 7 p.m., walang ibang pumasok o lumabas sa salon kundi si Trang Vu. Sa audio recording mula sa katabing tindahan, malinaw na may tao pa rin sa loob ng salon mula 8 p.m. hanggang halos 9 p.m. Nang harapin si Trang Vu tungkol dito, nag-atubili siya at saka pinago ang kwento. Sinasabing bumili raw siya ng bulaklak pero hindi tinuloy. Dito itinuring na siyang pangunahing suspect. Pero kailangan pa nila ng mas matibay na ebidensya. Ang sandata sa pagpatay posibleng maliit na palakol o martilyo base sa hugis ng mga sukat ay hindi makita. Alam ng mga pulis na madalas magdala si Trang Vu ng maliit na palakol at baril sa kanyang sasakyan bilang self-defense. Nang tanungin tungkol sa palakol, sinabi niya na nakalimutan na niya kung nasaan ito. Lalong nagdulot ito ng hinala na baka itinapon niya ang sandata pagkatapos ng krimen. Sa kabila ng malawakang paghahanap, hindi nahanap ang palakol. Pagsapit ng late 2015, tumigil na ang pag-usad ng kaso. Mariin ang pagtanggi ni Trang Vu at patuloy niyang ikiniit na may misteryosong estranghero ang pumatay kay Tuyet kahit wala siyang maipakitang ebidensya. 3 buwan matapos ang pagkamatay ni Tuyet, nagpalit ng pangalan si Trang Vu. Ginamit niya ang pangalang Etany Los Angeles Melene. Lumipat ng ibang estado, iniwan ang responsibilidad sa kanyang mga anak at naging long-haul truck driver. Malinaw na sinusubukan niyang putulin ang koneksyon sa kaso. Pero noong early 2017, nagkaroon ng malaking breakthrough dahil sa sariling kasakiman ni Trang Vu. Sa bago niyang pangalan, nagsumiti siya ng claim para sa $275,000 life insurance na binili ni Tuyet noong 2008 kung saan siya ang pangunahing beneficiary. Tinanggihan ito ng insurance company dahil sa Slayer Rule na nagpapawal sa sino mang pinaghihinalaang may sala na magkinabang sa insurance. Noong September 2017, nag-file ang insurance company ng federal lawsuit para magpasya ang korte kung kanino mapupunta ang pera. Hindi inaasahan, ang kasong sibil na ito ang naging susi sa investigasyon. Ang abogado ng mga anak ni Tuyet ay naglabas ng sabina para mapilitang magsalita si Trang Vu sa ilalim ng panunumpa. Sa deposition, kinontra niya ang sarili niyang mga naunang pahayag. Inamin niyang umalis siya ng shop habang naiwang mag-isa si Tuyet sa loob. Kabaligtaran ng sinabi niya dati sa mga pulis. Nang tanungin kung bakit niya iniwang mag-isa ang asawa kahit natatakot daw siya sa posibleng magnanakaw, inulit niya ang hindi kapanipaniwalang dahilan na bibili raw siya ng bulaklak. Dito siya nagkamali ng malaki. Hindi tinatanong pero binanggit niya ang palakol at sinabing nawala raw ito. Tugma ito sa eksaktong uri ng sandatang pinaghihinalaan ng mga investigator at nagpakita ng guilt. Lahat ng testimonya, dokumento at ebidensyang nakalap mula sa civil case ay tahimik na ibinigay sa Harris County prosecutors. Dahil dito, nabuo ang mga kulang sa orihinal na criminal file. Nagbigay linaw sa motibo, pagkakataon, mga kasinungalingan, kahina-hinalang kilos at pagtatangkang pagtakpan ni Trang Vu ang krimen.
Pagsapit ng early 2019, nagkaroon na ng pinal na desisyon ng insurance company. Pumayag silang makipagsettle sa dalawang anak ng biktima at ilipat ang buong insurance benefit sa isang trust funds para sa kanila. Naayos ang kasunduan noong April 2019 na nagsara sa lahat ng usaping pinansyal kaugnay ng kaso. Sa puntong ito, naramdaman ng mga investigador at prosecutors na sapat na ang ebidensya para umusad. Noong April 16, 2019, naglabas ang Harris County Court ng arrest warrant para kay Itani Los Angel Meleni na dating si Trang Vu para sa pagpatay sa kanyang asawa. Noon, 52 years old na siya at nagtatrabaho bilang long-haul truck driver. Naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng US. 4 na araw pagkatapos, umaga ng April 20, 2019, natuntun siya ng US Marshal Task Force sa Bluffton, Indiana. Pagkahinto ng kanyang truck, agad siyang pinalibutan ng mga opisyal. Kita sa reaksyon ni Trang Vu ang pagkabigla habang dinadakip. Parang naniwala talaga siya na nakatakas na siya sa kaparusahan sa loob ng mahabang taon. Sa pamamagitan ng mga circumstantial evidence at magulong pahayag ni Trang Vu, nabuo ng mga investigador ang posibleng tunay na nangyari. Umaga ng July 20, 2015, nakipag-meeting si Trang Vu sa social worker tungkol sa custody battle sa kanilang dalawang anak. Matagal na siyang galit sa usapin na yun. Naniniwala siyang hindi karapat-dapat si Tuyet na maging ina. At nang sabihing malamang kay Tuyet mapupunta ang custody, nagwala siya. Sumigaw, naglakad-lakad ng paikot at umalis ng opisina bandang alas 4 ng hapon nang hindi na nagsalita. Doon sinasabing nagsimulang mabuo ang mas madilim niyang hangarin. Dumiretso siya sa signature beauty school ng asawa. Dala ang layuning baguhin ang sitwasyon pabor sa kanya. Pinaniniwala ang doon niya na buo ang plano. Atakihin si Tuyet, pigilan ang pagkawala ng custody at sa huli ay maangkin ang insurance money. Bandang 5:30 ng hapon, dumating siya sa salon. Kalma ang kilos, nakikipag-usap sa mga customers at tumutulong maglinis. Nagulat man si Tuyet sa pagdating niya, nanatili itong mahinahon dahil may ibang tao sa paligid. Pagkatapos, may hindi kilalang lalaki na pumasok sandali sa shop at tumingin-tingin. Ginamit yun ni Trang Vu para magmukhang nag-aalala sa asawa. Tumakbo siya sa kotse. Kinuha ang dala niyang sandata, itinago sa bewang at bumalik sa loob. Binubuo ang ilusyon na pinoprotektahan si Tuyet. Pagsapit ng 7 p.m., natapos ang mga klase at nagsialisan ng mga tao. May ilan pang nag-aalala na may iwan mag-isa si Tuyet. Pero sinabi ni Trang Vu na mananatili siya hanggang sa matapos itong mag-ayos. Dahil doon umalis na ang lahat. 17 p.m. Nagsara ang pinto ng Signature Beauty School. Sa loob, 2 lamang ang tao. Ang mag-asawang minsang nagmahalan. Ngayon ay nakaharap sa isa't isa nang sila lang ang naroroon. Pagkalipas ng ilang linggo ng pagkakahiwalay, ito ang unang pagkakataon na pinilit na magharap ang mag-asawa nang sila lang sa isang sarado at tensyonadong lugar. Walang nakakaalam ng eksakto kung ano ang nangyari sa loob ng isang oras na yon. Ngunit pinaniniwalaan ng mga investigador na nagkaroon ng mainit na pagtatalo tungkol sa diborsyo at laban sa custody ng mga anak. Lumitaw ang matagal ng sama ng loob, hindi nare-resolve ang issue at matinding galit. Iniulat ng mga saksi ang tunog ng pagsigaw, pagbagsak ng mga upuan at malalakas na banggaan mula sa loob ng salon. Sa kasagsagan ng pagtatalo, nawala sa kontrol si Trang Vu at hinugot ang palakol na dala niya. Bandang 8:17 p.m., narinig ang unang tunog ng pag-atake. Malalakas na hampas, sigaw at desperadong pakiusap ng biktima. Sa isang marahas na pagbugso ng galit, paulit-ulit niyang pinalakol si Tuyet habang pilit nitong ipinagtatanggol ang sarili. Isang malakas na hampas ang tumama kay Tuyet at bumagsak sa sahig. Ngunit nanatili siyang may malay upang subukang tumakas. Ipinakita ng ebidensya na hinila niya ang sarili mula sa front room patungo sa banyo sa dulo ng hallway na nagmarka sa kanyang huling pagtatangkang mabuhay. Sa isang punto, huminto si Trang Vu. Iniisip na hindi na gumagalaw si Tuyet. Sinimulan niyang i-stage ang eksena upang magmukhang isang pagnanakaw.
Ngunit nang pansamantalang bumalik ang malay ni Tuyet, nagpanik si Trangvo. Takot na mabunyag, ibinigay niya ang huling hampas na tumapos sa buhay ng asawa sa lugar na dapat sana iligtas, sa kanyang pinagtatrabahuan. Pagkatapos, dinala niya ang palakol palabas ng salon, planong itapon ito sa malayong lugar. Naniniwala siya na kung mawawala ang sandata, mahihirapan ng mga investigador na i-connecta siya sa krimen. 9:31 p.m. Nakuhanan ng security camera ng katabing shop ang headlights ng Toyota Highlander ni Tuyet. Isang tao ang nag-unlock ng sasakyan. Ilang segundo lang pagkatapos, nakita sa footage si Trangvo na sumakay sa driver's seat at nagmaneho palayo. Kinumpirma ng low jack system ng sasakyan ang oras ng pag-alis nito, 9:32 p.m. Nakuhanan din ng isa pang kamera ang Highlander na lumiko palabas ng kalsada bago nawala sa dilim ng gabi. Pagsapit ng 9:35 p.m., huminto ang sasakyan sa isang deserted parking lot sa likod ng isang shopping center. Halos kalahating milya ang layo mula sa Beauty Academy. Doon ipinagpatuloy ni Trangvo ang pag-stage ng peking krimen. Ginamit niya ang parehong palakol para basagin ang driver's side window mula sa lapas, nagpapakita ng pagnanakaw. Ikinalat niya ang mga papel at gamit sa loob ng sasakyan at iniwan itong nakabukas. Alam niyang may low jack tracker ang SUV kaya pinutol niya ang wiring nito upang putulin ng signal. Sinusubukang burahin ang ebidensya ng kanyang galaw. Matapos makumpleto ang lahat, bumalik siya sa sariling sasakyan, dala ang palakol at iniwan ng lugar. Sa pag-uwi, itinapon niya ang sandata sa hindi matukoy na lokasyon at nagpatuloy sa pagmamaneho na parang walang nangyari. 2:20 ng madaling araw, tumawag si Tina Tam, kaibigan ni Tuyet, dahil nag-aalala na hindi pa nakakauwi si Tuyet. Sagot ni Trangvo sa kalmadong boses, huwag munang pumunta sa shop at tawagan si Cindy, ang kaibigang tinuluyan ni Tuyet nang umalis ito sa bahay nila. Nang magkahating gabi, tumawag na rin si Cindy kay Trangvo na nagpapanik. Ngayon, nagbago na ang tono ni Trangvo. Nagkunwaring nalilito at sinabing malamang nasa ibang lugar si Tuyet. Sa taktikang ito, pinilit niya ang dalawang babae na maghanap at tumawag sa isa't isa habang nananatili siyang detached. Nagpapanggap na wala siyang kinalaman. Ang unang pagliliti sa pagpatay kay Tuyet Tran ay ginanap noong June 2022. Ipinakita ng prosekusyon ang kabuoang lawak ng ginawa ni Trangvo. Detalyado nilang inilatag ang stage robbery, mga sirang cellphone, inabandon ng sasakyan, at ang maling kwento tungkol sa misteryosong estranghero at pagbili ng bulaklak. Ipinasa rin nila ang mga dokumento mula sa insurance lawsuit at police records na nagpakita ng 5 naunang domestic violence reports, kasama ang petisyon ni Tuyet para sa restraining order. Pininta nito ang malinaw na larawan ng pattern ng pang-aabuso na umabot sa pagpatay. Pinili ni Trangvo na huwag mag-testify. Sinubukan naman ng kanyang depensa na maglunsad ng argumento ng reasonable doubt. Binibigyang diin ang kawalan ng fingerprints o direktang DNA evidence sa eksena. Hindi natagpuan ng sandata, kaya nanatiling hindi malinaw ang bahagi ng kaso na yon. Ipinagtanggol ng depensa na karamihan sa teorya ng prosekusyon ay haka-haka lamang. At tinawag pa ang ilang miyembro ng pamilya ni Trangvo upang mag-testify. Ayon sa kanila, lumaki si Trangvo sa hirap. Nagtrabaho ng maraming trabaho para suportahan ang pamilya at anumang marahas na kilos ay dulot ng stress, hindi sadyang intensyon. Pagdating sa huling bahagi ng June 2022, habang parehong naghahanda ang depensa at prosekusyon para sa kanilang closing arguments, isang hindi inaasahang isyu ang lumitaw. Idineklara ng hukumang mistrial matapos malaman na may ilang hurado na aksidenteng nakarinig ng mga nakakasagwang pahayag mula sa labas ng korte. Ito ay isang bihirang setback na nagdulot ng labis na pagkabahala sa pamilya ng biktima at pinilit silang maghintay ng mas matagal para sa hustisya. Humiling ang prosekusyon ng bagong hukom dahil sa posibleng bias, ngunit tinanggihan ito ng korte. Nagsimula ang ikalawang paglilitis noong September 2022 muli sa Harris County Court. Sa pagkakataong ito, tuloy-tuloy ang mga proceedings ng walang sakapal. Pagkatapos ng 6 na araw ng testimonya, nagdesisyon ng hurado sa loob lamang ng 25 minutes.
At nagkasundo ng unanimous na si Itani Los Angel Melanie na kilala rin bilang Trang Vu ay guilty sa first-degree murder. Sinundan nito ng sentensya. Humiling ang prosekusyon ng habang buhay na pagkakakulong. Ang depensa naman ay humiling ng 25 years, binanggit ang edad at pamilya ni Trang Vu. Sa huli, hinatulan siya ng hukom ng 55 years na pagkakakulong. Ayon sa batas ng Texas, maaari lamang siya maging eligible para sa parol matapos makapaglingkod ng hindi bababa sa 27 years. Sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ang 52-year-old na si Trang Vu ay makukulong sa likod ng malamig na rehas. Si Thuy Tran naman, isang babae na inialay ang buhay sa pagtataguyod ng katatakan, pagpapalaki ng kanyang mga anak, at pagpapatakbo ng matagumpay na negosyo na malayo sa kanyang bansa, ay natapos ang buhay sa kamay ng taong minsang pinagkatiwalaan niya ng lupusan. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!